Mga karos, good morning po. Yan, good morning. Bali ngayong araw po ng Huwebes. Yan, time check alas 8 po ng 8:30 po ng umaga. Ang lakas po ng ulan kanina. Ay, puno yung ano natin. Honor type jeep. Yung trapal kasi nung sasakyan natin. Yan, binibilad ko sa araw dito. Umulan naman po ng pagkalakas-lakas. Ay, ulan. Bali wala tayong pasok pero ilan sa mga tropa may pasok. Magbibigay tayo ng update. Tapos sa Rego de Dios project wala pong gumagawa ngayon. Kaya wala rin pasok ang mga estudyante. May ano rito, may ano tayo rito yung carrier, naka-top load to. Kaya hindi naman bibigay yung tubig. Lilinisin na lang ito natin mamaya. Yan, may pumasok po sa project natin sa phase 5 at saka sa phase 6 meron. Bibigay tayo ng update tapos magbabahagi tayo ng ilang content kung ano-ano yung mga naitutulong ng ulan sa mga nagiging project natin kahit sa construction. Let's go! Samahan niyo pumili kami ngayong araw po na to sa maiksing video. Enjoy watching po. Tara! Dito tayo sa phase 5 ngayon. Good morning nga po pala kila Sir Jason, yung ating client owner dito. Yan, halos araw-araw may overtime tayo rito. Hindi ko nga lang ito na-vlog ng mga ilang araw gawa ng meron tayong turnover project dun sa phase 6. Si Bilog. Good morning, Log. Good morning. So, sa floor area natin dito sa first floor, may konting naka-install na tiles. Since medyo marami-rami pa yung gamit dito, unti-unti babawasan natin. So, yung tiles naman po, kapag natapos yan dito, mababawas-bawasan. Ito yung sa cove ceiling niya. Street light na lang hinihintay niyan. Bali, may pin light na rin po siya. Tapos, itong sa staircase, halos tapos na. Bali, dito banda sa gilid, ang ginagawa namin dito, panghuli na. Basta, tinatapos na namin yung additional skeletal framing nito para sa tibay. At saka sa mga additional na steps. Sa TNB naman, ayan o, halos pinapabaklas na po natin to. Pati dito, yung hamba mababaklas din to. Exhaust. Yung mga pin light para sa taas. So, ang assignment natin dito, yung partition niya, tsaka yung ceiling. Ayan, ito na nga pala improvement dito. Tapos si Bilog, itutuloy niya na yung handrail dito. May hallway dito, kaya kailangan may handrail, may gabay. Yeah, boy, good morning po. Tsaka kay Donis. Good morning. So, ito yung pinaka magiging division niya. Ito yung hallway. Pag-akyat dito, bedroom 1, tapos ito, bedroom 2. So, sa master's bedroom, pwedeng ito. Conforme kay sir, pero mas malaki po kasi itong part ng nakaharap sa kalsada. So, itong space na yan, nandyan yung pinaka-closet. Ang closet niya hanggang dito. Closet. Tapos yung pinakakama niya. Tapos yung magiging location ng kama nandito. Yan. Kasya dito yung double size. Pag binuksan yung pinto, hindi siya tatama. Yan. Location ng aircon nandito. So naka-sir kung pwedeng split or pwede tayo mag aircon box. Bali yung naalala nyo, si Kuya Jason yung gumagawa po ng wood plank. Sa kanya po natin pinagawa yung dalawang pinto nito. Yun na po yun, yung pinuntahan natin sa 13. Ito, kwadrado or skwalado. Hindi kagaya nun, may kanto. So dito naman natin ilalagay location ng kama. Yan. Kama rito. Pwede rin dito. Tapos nandito yung kanyang closet. Maliit na closet lang. Yan, pagka natapos yung partition, may mga konting electrical na ilalagay pa. Bali, proceed na tayo sa PVC panel installation. Yan na.
So silang tatlo yung pumasok dito. Kapag pinang-overtime po kasi natin to, hindi na po tayo masyadong pwedeng gumamit ng mga maiingay na tools. So ito yung araw na kung saan halos makukumpleto nila yung ibang part na mga sinsilan. So may mga ipapasinsil tayo rito kasi may mga additional na outlet dito, switches. Ang kagaya rito, papansin nyo. Yan o. Dati ang location niya nandito. Tapos nilipat dito. Ito nga palang pader na yan. May wall tiles po yan. Tapos magkakaroon siya ng accent. Tapos dito naman, yung mga puno ho kasi na yan ay dating may una na nagtanim. So hindi ako sigurado kung sino yon. Pero part na po kasi to ng kanyang extension. Pero hindi pa muna namin to gagalawin. Siguro aabutan na lang to ni client. Iiwanan na lang po natin na malinis yung area. Yung about nga po pala rito, makikita nyo. Ako. Alam niyo, ito yung pinaka-ayaw ko eh. Yung mga pinaggamitan. Dito na lang basta-basta nilalagay. Pwede naman po yan itapon sa basurahan eh. Pero dapat hindi ganito. Mukhang ginamit yan sa taso kasi kulay dilaw yun sa taso. So ito nga po pala, kung ako lang, since hanggang dito naman ang property ni client, dapat itong pader na to, sinagad na lang. Kasi kapag itong si client dito nagpa-extension, bali, poproblemahin niya pa tong siwang na to. Kung bubuhusan to, mas maganda ko kasi binubuhusan yan. Tinatambakan yan. So, kinakailangan niya pang patambakan yan at pasimentohin yung taas. So, pangit ko kasi yung ganyan na may siwang. So, mas maganda kung sinagad niya na lang to sa property line or hindi ko alam kung nagkulang yung gumawa. Kung nagkulang. Mas maganda po yan, sagad. So sa nakikita ko naman, dapat sagad naman po talaga yan dahil wala naman kung ganyang kaliit na lupa pa na ibibigay sa'yo. Yan na. Yung simento natin, madami pa. Saktong-sakto na malagyan po ng floor tiles to at saka ma-flooringan na natin yan dito sa bandang labas sa likod. Ito ho kasi, hindi na po natin tatanggalin yung counter. Tatanggalin na lang po natin to. Papalitan natin ng tiles. Lalagyan natin ng bubong to. Pa-flooringan natin. Pero yung flooring natin dito, 2 meter by 2 meter lang. Then lalagyan natin ng sukalo. At saka additional floor drain. Okay, kompleto naman sila ng gamit dito. Log, wala naman kayo kailangan. Kompleto naman. Ayan. Kompleto naman yung gamit nila rito. Kaya kahit iwanan na po natin sila. Bali meron pa po tayong pupuntahan at magbibigay tayo ng update sa Riego de Dios. Kasi kahapon, isa sa assignment natin doon, nagbuhos tayo ng flooring doon sa garahe. Halos pakompleto na natin yan. So syempre may mga benepisyo din naman po ang ulan kahit naman papano. Kaya ipapaliwanag ko po sa inyo. Lag, okay na. Yan, si Bilog magpuputol, pag-iingay. Magandang araw nga rin po pala sa mga taga Phase 5 dito sa Lumina Homes. Ito yung ginawa namin dati. Sabi ni client, may plano siyang magpalagay ng bubong dito. Tapos ipapatapos niya rin po daw ito balang araw. Hindi pa naman daw kasi nila matutuluyan at titirhan. Tara! Nandito po tayo sa Riego de Dios project. So magbibigay tayo ng update. Buti na nga lang po pala hindi pa masyadong umuulan. Pabugso-bugso po yung ulan ngayon. So inagahan na namin dito ni Mrs. para makapagbigay tayo ng update. So ito nga po pala, isa sa mga benepisyo po sa tuwing umuulan. Umpisa na po natin dito sa floor area. So ito kahapon, nakapag-buhos kami. Natapos kami ng alas 5 ng hapon. So saktong-sakto, umulan po ng mga bandang umaga ngayong araw po ng Huwebes. So ito nga po palang area na to. Ang slab po kasi, mas maganda po kasi kung mabababad po siya sa tubig. So hindi naman na tayo naglagay ng blackout, so hindi na po siya mababad sa tubig. Pero ang kagandahan ngayon, tuwing umuulan, lagi siyang nakabasa. Isang maganda pong way para yung slab natin ay mas lalo pa pong tumibay. Kita nyo alam po pala sa concrete finish natin, bali rough finish lang po to dahil gagawin po siyang garahe. Ang kagandahan nito at hindi na po siya totally magbibitak-bitak at lalo siyang titibay sa tuwing nababasa po siya ng ulan. So sa renovation or sa site, hindi na po tayo gagastos ng tubig at hindi na po tayo maglalaan lagi ng manpower para lang po sa pagpapatubig nito ng concrete flooring. At yung pakalawang benepisyo, kagaya nito,
kung sakaling magtatambak po kayo bago kayong mag-concrete pouring or para sa slab, isang magandang way din na nauulanan yung mga panambak nyo. So itong part po dito is adobe. Adobe po yung lupa dito. Tapos bago po tayo pumasok bukas, magpe-prepare pa naman. So bibisikan po natin ito ng tubig or patutubigan natin. Ang disadvantage nga lang kasi, meron na tayong bubong. Ayan, may bubong na tayo. So hindi na siya nadamay or hindi na siya nabasa sa ulan. Pero ang pinaka-importante talaga, once na nagbubuhos ng concrete slab, ay paano nababasa. Yun ang pinaka-isang magandang benepisyo para po dito sa trabaho natin sa site. So hindi naman po lahat mga karoho sa pagkadating po sa ulan, minsan na nakakasagabal siya o wala nang naitutulong sa renovation. Pero isang factor po talaga, kagaya rito, isang kalaban lang po talaga natin sa tuwing umuulan ay itong mga pader natin. Hindi po siya pwedeng pinturahan sa tuwing umuulan. So yun lang po talaga. So walang pintor na pumapasok or walang pinturang nagagawa sa tuwing umuulan or umaambon. Yan, good morning kay Mrs. Yan, siya po yung naghahawak ng camera. So yan yung mga bagay na kung saan mayroon din tinutulong si ulan or si ambon sa mga construction renovation. Pero pagdating po sa halo, baka matanong nyo, paano pagkahalo? So, ang ginagamit po talaga natin dito mga karohas ay yung malinis na tubig. So, pag naghahalo. So, kung sakali naman po na aasa tayo sa tubig ulan, sa halo, ay hindi po natin ginagawa yun. Okay, update na rin. So, ito yung pangatlong bagay habang nagre-renovate tayo kung ano pa ang mga benepisyo ng ulan. Ito, yung bubong. Kasi dito natin natitest. Kagaya niyan, kung may leak, babakat po siya dyan. Kung may leak problem. So yun, may nakikita tayong konting moisture dun sa may gilid. So yung gilid po kasi yung likod, wala pang waterproofing yan. Pinakalikod ng plastering. So isa yan sa mga bagay na kung saan may benepisyo din ng ulan habang nagre-renovate. Kagaya nito, may bubong na. Dito natin matitest kung may tulo po siya. Ayun sa nakikita ko, wala naman. Kasi wala naman pong bumabakat po sa ating mga Sheraboard Hardiplex na nilagay natin. Ayan, ganun din dito. Check natin. Yung mga ginawa po natin dito. Sa second floor. Ayan. Tingnan natin. Schedule nga po pala na installation ng aircon bali sa ano po. Bukas araw po ng Biyernes. Ayan o. Yan, dapat may mga markings na. Siya nga pala, bakit hindi na lang tayo nagpapasok ng pintor dito? Kasi nabanggit nga natin, diba, sa labas lang ang hindi talaga pwede magpintura or hindi pwede magmasilya. Open pa po kasi yung mga windows. So, open pa po siya. So, sa malakas ng ulan, may mga moisture na pumapasok. Yun ang kalaban ng mga pintor din. Siyempre, yung mga moisture na pumapasok na yan, kakapit yan sa mga pader na pinipinturahan po. Ayan o. So, maayos dito. Ngayon ka na naka-akit dito. Ang laki na. Bali, 2 kwarto to. Master's bedroom. Tsaka to. Sobrang laki nito para sa 1 kwarto. Mag-ipon ka. Ayan. So, yun naman yung bakas na nakikita, sinsil yan. Hindi siya watermarks. So, ito rin ang isa sa mga naitutulong din po ng ulan. So, hindi lahat ng ulan ay masama sa renovation or pangit. Siyempre, kaya hindi rin kasi tayo nagpapasok ngayon gawa ng makontrol natin yung manpower, no? Sa budget. Budget cost. Hindi kasi natin na inaasahan kung anong oras uli babagsak yung ulan. Kagaya nito, masama yung panahon, mabigat ang kalangitan. Tara, let's go. Yan ang yung mga linya ng sa aircon. Papa-priority na natin. Yung simento pala natin kahapon, ang dumating lang pala sa order natin 20
20 bags lang. Tapos yung unang batch, yun na yung kumumpleto ng konting halo dun. So, wala na pong utang si hardware sa atin. Kompleto lahat. Yan. Ito muna yung update natin sa Riego de Dios project. Sana meron tayong konting idea na na-share dito sa maikling video natin. Nasa P6 tayo mga karohas. Yan, dito medyo nag-aambon-ambon. Yan. Dito si kaya Dindo. Master Dindo, good morning. Good morning. Ayan na. Ang lakas na ng sounds ni Louie rin. Ayan, bali ito na yung inaasikaso ni Kuya Dindo rito. More on na kornisa, no Kuya? Ayan, tapos ito yung pinagawa naman natin kay Kuya Rigor noon kahapon. Ayan. Meron na rin pala rito, no Kuya, no? Sa TNB. Ayan, toilet and bathroom. Ayan. Ayan na. Tapos ito, nabila na natin ang kornisa to. So, papaikutan na lang po ito nila Bilog at saka ni Adonis. Maliwaliwanag na. Papatayin ko nga muna yung sounds doon, rinig dito. Ay, lumalakas yung ulan. Yan, ito nga po palang isang salamin dito na basag po ito bago po kami gumawa. Yan, pinatatakpan muna natin. Tapos papasuyin na natin kay Master Batang yan. Malinis-linis na pala rito, no? Oh, linis na. Tapos ito pala Kuya, sinukatan nila kahapon to? Ayun, nukatan na to. Para malagyan na po yan ng sliding. Tapos makukumpleto na natin yung kornisa. Ayun na. Yung kulay nito. Green na lang ang available natin. Sige, papaano tayo? Beige, no? Beige. Beige din to, Kuya. Beige din. Kung meron sa ELC nito, Kuya, dumaan ka na lang din, ho. Yan na. Schedule na lang pala ng cleaning nito. Alas patatapos na tayo. Si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Yan, kamusta, Louie? May tulo ba rito? Wala. Yan. Siya nga pala sa mga nakakapanood ng video, yung regarding sa ceiling. Ito, yung about sa ceiling. Alikabok lang po yan. Yan, nawawala po yun. Pati ito. Yan, alikabok. Siyempre, lahat naman po ng alikabok pataas po yan. Kamusta tiles mo? Kompleto? Sakto lang. Yun, sakto yun. Yan, sa ano yan? Sa flooring. Flooring yan. Ay, hindi. Sobra yan. Sobra yan sa second floor. Oo, sobra yan sa second floor. Yan o. Sakto lang yun, no? Oo, sakto lang yan. Saktong-sakto. Ito, pag ano, may oras ka, kabit mo na rin. Ito. Yung center light dito. Yan, okay naman sila Louie rito. Sila lang naman po yung pinapasok natin. Kasi kita naman natin sa regarding sa project. Halos sa konting manpower na lang po kasi ang kailangan dyan. Yan na. Ang disadvantage nito, yan nakikita nyo yan, open to. Kasi minsan sa mga bubong na gawa namin, sumasagad eh. Disadvantage niyan, syempre nababasa pag naulan. Pero advantage niyan, nakakahinga yung harapan ng bahay. So nakakahinga siya. Bali dito, presko rito. Dito banda. Pero ganyan nga lang yan, basain kapag naulan. Ito yung update natin dito sa project natin sa Phase 6. Lalo na sa kabila. Yan dito sa kabila, halos malapit-lapit na rin po itong matapos. Pero syempre may tinatawag pa tayong general cleaning and paint retouching. Ito feeling ko may tagas to. Halos hindi pa kasi kami tapos dito eh. Yan o. Yan yung sample na may tagas. Pero yung sa bubong, halos okay naman po siya lahat. Ito sa taas, sa slab, tsaka rito. Halos okay lahat. Ay ilaw natin.
Tapos, kuya, yung ilaw natin dito, no? Baka... Ikaw na? Sige. Para dito yan, di ba? Yung maliit. Nakita mo yung maliit? Sa gitna. Linis na rin. Kuya. Bale, ito, okay na po tayo rito sa mga project natin. Yan yung mga ongoing project natin. Na lagi natin binabalik-balikan niya yung araw. Bali, yung sa kanya na lang. So, wala talagang pumasok ngayon dun. More on plastering po yung trabaho dun eh. Mukhang meron na naman babagsak na malakas na ulan ng bumibuelo lang. Maraming salamat nga po pala sa walang sawa niyong suporta mga karos dito po sa aming channel. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Huwebes. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, ingat po tayo lahat. Ito, paalam po muna. Ito mga karos, mag-aalasing ko na ng hapon. Yan, na-update tayo. Yan, nag-uumpisa na po sila magtabas ng PVC panel. Yan, ito nga po pala yung kulay na ginamit namin at saka texture. Siyempre lahat naman ng PVC panel niya may design na siya na parang wood look. Yan na po yung ngayon yung mga PVC panel. Tapos meron na rin po tayong cornisa rito. Engineer wood po to. Kumbaga pag sinabing engineer wood, dumaan na sa maraming proseso. Yan, matte wood. Kumbaga ito, hindi ka na mahihirapan kapag ka kinabit mo siya, napakadali niya ng pinturahan. Iyon oh. Yeah. Dito naglagay kami ng pin light, bali 4. Dalawa rito, tapos dalawa rin dito. Hindi naman po malakas yan eh. Tapos pagdating dito, isang pendant light. Start na sila rin. PVC panel. Tapos yung mga switches and outlet, pinakukompleto na natin. Yan. Okay, nakatapos na sila rito. Yan. Tapos yung sa railing, sige lang. Sa handrail yan, nabuo na po nila. Kapag bumubuo naman kami nito, ginagaya lang namin yung dating nakalagay. Pero mas maganda rin na kung papagawa ka, yung sarili na. Mas maganda yung sariling design. Pero si client kasi, okay na po sa kanya yung dati. Diba? 2 bedroom na. Diyan muna tayo nakapokus. Tapos yung mga natirang natabas na PVC panel, dito naman yung gagamitin. Yan, sa ginagawa namin dito, nasa gitna lang yung exhaust, tapos may 2 pin light. Enough na po yun. Tapos ito, inahalo blocks na namin yan. Tapos nagbubutas kami dyan dahil yung exhaust fan doon namin padadaanin. Alright. Tara.